Pilipinas ang oras, alas 4:11 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Makakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At Tracy Bayan, sa ngalan po ni Birthday Boy, sila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ngayon ay ika-16 sa buwan ng Hulyo. Uy, ang bilis-bilis talaga na lumipas ng buwan ng Hulyo. Kahapon lang, anniversary natin. Yes. Today, birthday natin. Kaya naman, pagbigyan na natin na wala ang birthday boy. Siyempre, nag-celebrate ng syempre kanyang naman. kaarawan. Oo. Oo. At saka maganda talaga ang buwan ng Hulyo para sa ating lahat. 'Di ba? Kasi parang second half na to ng taon. At mabilis na lang itong lilipas para sa mga nagmamadali talagang gusto nang hinihila yung bare months. 'Di ba? Ba't parang init na init ka ngayong araw na to? Kaya napatugtog talaga ako ng summer hindi lang breeze. umulan, mainit na naman, parang summer Diba? na naman. Oo, kaya nga napatugtog ako. Sabi ko, parang iba ang simoy Grabe ng ang hangin ano, ngayon. grabeng init. Masakit sa balat, masakit na naman sa mata. Kaya iba yung pag-iingat po sa lahat ng mga kababayan natin, di ba, na nasa labas. Hindi maiwasan na talagang mabilad sa araw. Pero narito na po ang ating mga nagbabagang balita para sa ating... RH Break Time! Ito po ang ating mga headlines ngayong July 16. Kauna-unahang BARM Parliamentary Election Period umarangkada na. Gun ban ipinatupad sa Mindanao. Oplan Romanov, tiniyak na banta daw po kay Pangulong BBM at sa kanyang pamilya, ayon po kay dating NBI Director Santiago. Magkapatid na Senator Alan at Pia Cayetano hindi dapat matakot sa NBI investigation. Ayon yan sa Malacanang. Sandigan Bayan officials nagikot sa Quezon City Jail sa Payatas matapos magreklamo daw po ang kampo ni Senador Marcoleta. Panibagong ayuda sa mga apektado ng krisis sa gitnang silangan, iniutos ni Pangulong BBM. Death toll sa gupit ng Bagyong Inday at Habagat naitala po sa 27 habang 13 ang nawawala ayon sa OCD. 3 sa 4 na sospek sa pagpatay kay U.S. Marine Biologist Kent Carpenter arestado. Clearing operations sa MMDA tuloy kahit nasuspendido si Task Force Chief Gabriel Go. Motor taxi rider sinaksak at pinagnakawan Ano ba? ng angkas na pasahero patay. 22 milyong pisong iligal na ibinebentang petrolyo nasabat sa Bataan, 2 ang naaresto. RH Break Time! Yan ang ulo ng ating mga balita. Narito na po ang detalye. Opisyal nang nagsimula ngayong araw, Hulyo 16, ang election period sa Bangsamoro Autonomous Region in Mislam, Mindanao o BARM. Kasabay nito, agad na ipinatupad ng COMELEC ang gun ban at paglalagay ng mga checkpoint sa lahat ng 105 munisipalidad at 3 lungsod na sakop ng buong rehiyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, layon nitong tiyaking maging mapayapa ang paghahanda sa makasaysayang kauna-unahang BARM parliamentary elections sa darating na Setyembre 14. Inanunsyo ng komisyon na tatakbo ang election period hanggang Setyembre 29 habang itinakda naman ang campaign period mula Hulyo at 30 hanggang Setyembre 12 ngayong taon. Samantala nakalatag na po ang mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM sa pagsisimulan ng election period ngayong pong araw na ito para po sa kauna-unahang parliamentary elections sa naturang rehiyon sa buwan ng Setyembre. Ayon po kay COMELEC Chairman George Garcia, ang panahon ng eleksyon ay naging epektibo alas 12:01 ng hating gabi. Sinabi ni Garcia na maigpit na ipatutupad ang gun ban sa lahat nga po ng 105 bayan at 3 lungsod ng BARM sa buong election period
simula po ngayong Webes hanggang sa September 29, 2026. Magsisimula naman ang panahon ng kampanya sa July 30 hanggang September 12 o 2 araw bago naman ng eleksyon sa rehiyon sa September 14. Tinagpo ng ni COMELEC Chairman Garcia na niimprenta na ang computerized voters list para po sa nakatakdang halalan sa BARM. Sa iba pang balita, iginiit ni dating NBI Director Jaime Santiago na banta kay Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya ang sinasabing Oplan Romanov at hindi kay Vice President Sara Duterte. Sabi sa DZRH News ni Santiago, unang lumabas ang termino ng balaan ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang rally. Ang Pangulo na bago matuloy ay isipin ang nangyari sa mga Romanov. Kaya naman ikinagulat ni Santiago nang magbago ang naratibo at banggitin ng isang vlogger na si Princess Maui na ang Oplan Romanov ay para patayin ang Duterte family. Narito ang bahagi ng pahayag ni Director Santiago. Gulat ako kay Maui nung sinabi niya na yung Oplan Romanov, hindi, yung Romanov ay warning ni Baste sa presidente, sa first family. Okay. Bakit naging kay BP Sara na? Hindi kay BP Sara yun. Kita mo, si BP Sara, siya mismo nagsabi during her interview, this is the second time na marinig ko yung Romanov. Samantala, tinanong naman ng defense panel ang witness na si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa impeachment court kung narinig na niya ang Oplan Romanov noon. Sabi lamang ni Lotok na may narinig niya ang termino kay Baste Duterte at ginamit bilang warning o babala kay Pangulong Marcos. Sinabi naman ng defense team na maghaharap sila ng mga testigo para patunayan ang existence ng Operation Romanov laban sa pamilya Duterte. Samantala naman mismong si Senate President Win Gatchalian amunin nagmungkay na magtalaga ng ibang presiding officer para sa impeachment trial. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod po ng debate ng Senate President umano ang dapat umupong presiding officer. Sa panempo ng DZRH News, sinabi ni Gatchalian na bukod sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, may iba pang trabaho na kailangang intindihin ng Senado sa mga susunod na linggo at buwan. Kabilang po dito ang usapin ng budget at pagpapatibay ng mga panukalang batas bago matapos ang taong ito. Dahil po dito ay mas mainumuno kung ibang senador ang upong presiding officer para mapagtunan ni Gatchalian ang iba pa niyang responsibilidad. Ang aking inaalala, pagdating ng budget, paano natin matatapos to by end of the year? Pag hindi natin natapos to by end of the year, ang laking epekto to sa ating ekonomiya, lalo na ngayon na bumagal yung ating ekonomiya. Kaya ang sinadjust ko sa body na mag-designate tayo ng presiding officer para sabay-sabay ay kayang gawin ng Senate President yung mga nakapila na mga gawain tulad ng budget at yung mga iba pang panukalang batas. Sa iba pang balita, hindi dapat matakot o ma-intimidate si Senator Alan Peter Cayetano sa investigasyon ng NBI kung wala naman siyang kinalaman sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro bilang tugon sa pag-alma ng magkapatid na senador na sina Alan at Pia Cayetano na panggugulo lamang umano ang hakbang ng ahensya. Paliwanag ni Castro, mandato at tungkulin ng NBI na imbestigahan ang anumang anomalya at nabanggit lamang ang issue na sa naging pulong para sa itatayong NBI Academy sa New Clark City. Nilinaw rin ng palasyo na ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagkataon lamang ang paglutang ng issue sa kanilang word war ng senador at walang layunin ang ahensya na manira ng sinuman. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yuse Castro. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali.
Samantala, saludo si Senador Panfilo Ping Lacson sa mga doktor ng UP-PGH dahil sa ipinakitang katapatan sa tunay na kalagayan ng kalusugan ni Senador Rodante Marcoleta. Nangantyaw pa si Lacson sa kanyang Twitter o X account na isang milagro ang nangyari daw po kay Marcoleta. Ito po'y dalaman sa naka-wheelchair na pumasok sa PGH ang senador, ngunit nang lumabas, mabilis na ang kanyang lakad. Ipinagutos ng Sandigan Bayan na ipasuri si Marcoleta sa PGH para malaman kung dapat ba itong manatili sa PNP General Hospital. Dahil po sa report ng PGH na wala ng karamdaman si Marcoleta at kayang-kaya nang i-manage ang kanyang hypertension, kahit ipinagutos naman ng Sandigan Bayan na ilipat na ang senador sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Samantala, muling nagkasa ng inspeksyon ng Sandigan Bayan sa bagong pasilidad ng BJMP sa Payatas, Quezon City, kasunod ng pagkakakulong doon ni Senator Rodante Marcoleta. Personal na pinangunahan ni Sandigan Bayan Justice Carl Miranda ang pag-ikot sa mga pasilidad gaya ng intake area, mga selda, infirmary, sunning area at Idalaw facility ng Quezon City Jail Mill Dormitory. Isinagawa ang biglang inspeksyon matapos questionin ng kampo ni Marcoleta ang maaari umanong maging masamang epekto ng piitan sa kalusugan ng senador. Ayon naman kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, bukas at welcome sa kanila ang ginawang oversight ng korte para na rin sa transparency at accountability ng kawanihan. Samantala naman, ibinasura ho ng Supreme Court ang mga petisyon na umihiling na patawan na indirect contempt sina Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Lorenzo Gadon, Akbayan Party List Congressman Percival Sendanya at Political Analyst Richard Heydarian. Nagugat ang kaso sa mga petisyong inihain ni Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Mark Christopher Tolentino at Attorney Rolex Suplico laban sa naturang tatlo. Bunsod po ito ng magkakiwalay na reaksyon ng tatlo sa naging desisyon ng Korte Suprema sa naunang planong pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon ng Supreme Court, tinukoy daw po ang nilay pagbalanse ng judicial independence at paggagawad ng hustisya sa tungkulin ng husgado na ipagtanggol ang kalayaan sa pagsasalita, pagpapahayag at pamahayag. Tinukoy din ng freedom of expression sa 1899 na Malolos Constitution na pinalawak pa sa kasalukuyang saligang batas. Sa pamamagitan ng uplift assistance, pinalawak ng pamahalaan at suporta sa mga sektor na apektado ng patuloy na krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa ilalim ng programa makatatanggap ng isang beses na karagdagang tulong na hanggang 2,000 piso at ang 3,500,000 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps at ang Walang Gutom Program. Palalawakin din ang suporta para sa 2,500,000 milyong mahihirap at ang malapit ng maging mahirap na kabahayang natukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Makatatanggap din ng 2,000 pisong buwan simula 2 piso 2,000 pesos kada buwan ba ito simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre ang 1,2 milyong manggagawa na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Layon umano ng uplift assistance na mapangalanan o mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na maatustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Samantala, heto muna tayo, may magandang balita para po. Kanina magandang balita rin naman yun, di ba? Oo naman, Oo, para diba? sa mga Ayuda benepisyaryo. yun eh. Yung mga Pero doon sa mga middle class, when po, how much po? Sana all. Oo. Pero ito, magandang balita para sa mga magsasaka. Ito po'y matapos namang anunsyo ni Agriculture Secretary Francis Tiu Laurel ang desisyon na itaas ang halaga o buying price ng palay.
simula sa panahon ng anihan sa buwan ng Setyembre. Ayon po sa kalihim, mula 17 pesos, kanyang tinaasan kanyang inatasan ng National Food Authority na itakda ito sa 21 pesos sa bawat kilo ang presyo ng wet palay. Sinabi ni Secretary Chu Laurel na layunin daw po ng akbang na matulungan ang mga magsasaka na makabawi mula sa mataas na halaga ng abono, fertilizer at iba pa ang gastusin. Ang kalihim po ng DA ay chairman din ng NFA Council. Samantala, ipinagutos din po ng opisyal ang pansamantalang pagpigil sa pagpasok naman imported na bigas sa Iloilo mula sa kalagitnaan ng Setyembre hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Layunin po na akbang na mapigilan ang pagpasok ng rice imports sa kasagsagan ng anihan. Bati naman sa pagdaya, halos kalahati daw po ng produksyon ng bigas mula sa Western Visayas ay mula sa Iloilo. Kaugnay po nito ay pinasinayaan ni Secretary Chu Laurel ang may 335 milyong pisong halaga ng rice processing facility sa bayan po ng Dumangas na may kakayanang magproseso na hanggang sa 4,800 sako ng 50 kilo ng palay araw-araw. Samantala, umakyat na sa 27 ang naitalang nasawi dahil sa epekto ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense ngayong Huwebes, 10 ang nasawi mula sa Sarangani, 7 sa Lanao del Sur, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Zamboanga, Sibugay at Bukidnon, habang tig-isa naman ang Iloilo at Zamboanga del Sur. Mayroon din 9 na sugatan at 13 katao ang nawawala dahil sa naturang kalamidad. Ayon pa sa OCD, mahigit 254,000 pamilya o higit 1.07 milyong individual ang naapektuhan ng habagat at bagyong Inday. Umabot naman sa 4.18 million pesos ang pinsala sa infrastruktura at 12.5 million pesos sa agrikultura. Samantala, 82.9 million pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi sa mga apektadong pamilya. Nakapagdala naman ng PHIVOLCS ng 2 insidente ng pagbuga ng uson sa Bulkang Mayon kaninang umaga huyan. Sa video footage ng PHIVOLCS sa Mayon Volcano Observatory, nagkaroon daw po ng lava collapse sa fed pyroclastic density currents o yung pong mas kilala sa tawag na uson sa bulkan kanina pong alas 5:04 ng umaga at alas 7:07 ng umaga. Patuloy naman ang pagpapakita ng aktibidad ng Mayon na ngayon daw po ay nasa ika-172 na magkakasunod na araw ho ng tinatawag na effusive eruption. Bukod sa uson, umagos din ng lava at pagguho ng mga bato mula sa bulkan, kaya natili pong nakataas alert level 3 ang kapaligiran ng Bulkang Mayon sa Albay. Babalikan pa natin yung pang detalye maya-maya lamang. 3 sa 4 na suspect sa pagpatay kay US Marine Biologist Kent Carpenter arestado. At clearing operations ng MMDA tuloy kahit suspendido si Task Force Chief Gabriel Co. At ito nakakalungkot, naghahanap buhay na Wag naman ganyan. Oo, naghahanap Grabe buhay naman kayo. lamang, naghahanap ng Naghahanap buhay na nga bibigay sa kailangan pa pamilya. ninyong saks. Naku. Motor Diyos taxi me. rider sinaksak at pinagnakawan ng angkas na pasahero. Meron nga nag-viral na patay. post sa social media, Miss Thea. Nilagay talaga sa helmet sa likod. Oo, alam mo na yun? wag mo akong saktan. Wag mo May akong saktan, buntis ang may pamilya. Yes. Sabi niya, Alam mo, buntis ang asawa ko, oo. wag niyo po akong saktan. Oo, 'di ba? I mean, naghahanap buhay Wag na po tayo. naman. Lahat tayo Lumaban naman tayo ng parehas. Yes, lahat naman Talaga tayo naman ay kayo. may mga pangangailangan, 'di ba? Pero wag po nating wag po tayong mga argabyado, 'di ba, ng kapwa-tao natin. Lahat naman ng bagay masusolusyonan sa tamang paraan. At 22 milyong pisong iligal na binibentang petrolyo nasabat sa Bataan, 2 ang arestado. Yan po ay babalikan pa natin. Ilan po munang paalala, Pilipinas. Alas 4:31 na po ng hapon. Kayo nakatutok pa rin sa break time. Sa ating himpilan, sa ating palatuntunang break time. Kaya nga naman, kring-kring, panalo promo, take it away.
Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! This is the moment. Yun lang talagang gusto ko marinig. This is the moment, Kuya Nathaniel Pamarang ng San Manuel Tarlac. Matanong na kita, no? Kuya Nathaniel. Yes po. Yes, oo. Sino ang pinakamainit na balita ngayon sa showbiz na kakakasal lang? Yan ang ating mahiwagang katanungan para sa isang 500 piso. Si Bea Alonzo po. Kasi nga chismoso tayo pareho, Kuya Nathaniel, di ba? Pero hindi yan yung magical question. Hindi dyan yung 500 piso. Ano pa lang yan? 250. Partial fulfillment pa lang yan, parang thesis. Di ba? Matanong kita. Bea Alonzo po. Oo nga, ito na yung totoong tanong. Para mabuo na yung 500 pisong ibibigay sa ni Wina Pearl. Ano ang kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas na number 1, hindi lamang sa Metro and Mega Manila, kundi number 1 din sa San Manuel Tarlac? DZRH number 1 po, ma'am. Ayun, kita mo, walang kapalya-palya. Yung kaba ni Wina Pearl, nawala talaga eh. Kaya naman, congratulations sa'yo na. Agad ang 500 piso. Hintayin mo lang kung ano ang instructions na ibibigay ni Wina Pearl sa'yo, Kuya Nathaniel Pamarang. At eto na, isa pa. Back to back nga kako, di ba? Dahil ilang araw tayong napahinga sa mamigay ng 500 piso. Nasa linya na rin natin, malapit-lapit. From Tarlac, dumako naman tayo sa Southern Tagalog. Ayan. Tama, di ba? Southern Tagalog. Southern Tagalog yan, di ba? Ayan, si Princess Agustin ng GMA Cavite. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan, matanong kita. Princess Agustin ng GMA Cavite. Siyempre, medyo may cheating ka ng konti kasi narinig mo na ang sagot ni Kuya Nathaniel Pamarang. Ang tanong ko naman sa iyo, Ate Princess Agustin. Ilang taon na po ba ang DZRH ngayon? Ilang taon na ang sineselebrate natin na anniversary? Ha? Kung ikaw ay nakikinig, walang cheating, walang googling, ano? Hello, Ate Princess? Hello? Ba't wala? Ate Princess, where are you? Hello po. Ayun. Sorry po, nawawala ng signal. Ay, nawawala ng signal. Bakit? Umuulan ba dyan? Ano po? Hindi naman po. Mahina lang po talaga dito sa kwarto po. Okay, Ate Princess, matanong kita. Sino na lang ang nagbo-birthday matapos ang anibersaryo ng DZRH kahapon? Terdeo Calma po. Oo, kaya nga inabsinan tayo ngayon eh. 27th anniversary niyo po ngayon Mayor. po. Kahapon din, Calma po. lahat ng tanong ko sinagot niya. Dahil dyan, lahat ng 500 piso buong ibibigay Ang sa iyo galing, ni Wina Pearl. Correct? Congrats. Huwag ka mag-alala, nag-iwan naman ng pangbigay na papremyo sa iyo sila kay Deo Macalma. Thank you Yes. so much, Miss Princess Agustin ng GMA Cavite. Ang galing-galing naman. Ni lahat na. Oo, di ba? Lahat na sagot niya. Oo. Talagang nakatutok siya. Wow. Ilan po muna ang ulit na paalala, Pilipinas, ang oras, 4:41 ng hapon. Pilipinas, ang oras, 4:45 ng hapon. Pansamantalang sinuspinde sa pagsama sa clearing operations si MMDA Special Operations Group Strike Force Gabriel Go matapos ang viral na paninita nito sa isang guro. Group Strike Force Gabriel Go matapos ang viral na paninita sa isang guro. Nagugat ito sa video na uploaded mismo sa Facebook page ni Go kung saan sinita niya ang isang lalaking guro dahil sa hindi pagsusuot ng helmet habang nagmamaneho ng motorsiklo. Kinwestiyon ni Go ang naturang violator kung paano nito tuturuan ang kanyang mga estudyante kung siya mismo ay hindi marunong sumunod sa batas trapiko. Humingi naman ang paumanhin ng guro at nakiusap na wag nang ilabas
inilabas ang video ng pagkakahuli sa kanya, subalit sinagot lamang ito ni Go na wag na lamang magpakilala dahil ibiblur naman ang kanyang mukha sa video. Sa liham na ipinadala ng Teachers Dignity Coalition kay MMDA Chairman Romando Artes, sumang-ayon ito na dapat panagutin ang guro sa paglabag sa traffic rules, ngunit iginiit na hindi nila dapat ginagamit ni Go ang kanyang posisyon para mamahiya o mangmaliit ng iba. Samantala naman, hindi muna kasama sa operasyon sa MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing Chief Gabriel Go. Kasunod po ito ng naipost na video ng pagsita sa isang gurong nahuling nagmumotorsiklo nang walang suot na helmet. Sa panempo ng programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III, ito'y para bigyan ng pagkakataon si Go na makapagpaliwanag kaugnay po ng naturang insidente. Ngunit nilinaw po ni Torre na magpapatuloy pa rin ng clearing operations ng task force kahit wala si Go. Sa ngayon, si Gab ay binigyan na natin ng order to explain kahapon at pagkatapos ay hold in abeyance muna ang kanyang mga operations. Pero linawin ko ha, hindi titigil yung SCOG. Hindi titigil yung SCOG, yung special group namin, yung special operations group namin, hindi yun titigil sa kanilang trabaho. Si Gab lang muna ay pinastep back namin para magkaroon ng to give way sa patas at impartial investigation, and also to give him time to also prepare his answer against the allegations leveled against him. Standby sa ating mga report, standby Miss Leth, standby Raymond Dadpaas. Patay ang isang motor taxi rider matapos pagnakawan at saksakin ng kanyang angka sa Caloocan City. Ayon sa Caloocan Police, 1:55 na madaling araw nang matagpuan ang biktimang rider na si Fabio Norberte Jr., 46 na taong gulang na may tama ng saksak sa kaliwang bahagi ng katawan. Naisugod pa sa ospital ang rider pero idineklarang dead on arrival. Sa follow-up operation, natunto ng pulisya ang sospek sa Malabon matapos umanong gamitin ang ninakaw na motorsiklo sa isa pang pang-hold up ng tangkaing hold upin ang isa pang biktima gamit ang ice pick. Nanlaban ito at humingi ng saklolo hanggang sa rumisponde ang mga residente na siyang nakadakip sa sospek. Nasa kustodiya ng pulisya ang sospek na nahaharap sa kasong carnapping with homicide at robbery. Nag-viral naman sa isang post sa Facebook na kinuhang larawan na isang rider sa helmet ng kanyang motor taxi rider. Dahil po sa isang note na nakadikit sa likod ito kung saan nakasulat ay, "Buntis ang asawa ko, huwag niyo po ako sanang saktan." Kasunod lamang ito ng mga report na pagkamatay ng dalawang rider dalaman sa kanilang angkas na pasahero. Maraming netizen ang naantig ang damdamin sa note sa post habang ang ilan naman ay nanawagan daw po na aksyon sa mga otoridad at kaukulang ahensya ng pamahalaan na magkaroon ng aksyon para po sa kaligtasan ng mga motor taxi rider. Papasukin muna natin ang mga reports mula sa labas. Pamahalaan, kapos sa pondo. Kapos sa pondo. Para makapagbigay ng ayuda sa middle Ayan class. na yung sagot sa tanong mo. Sige, RH14, pakidetalye naman ang balitang yan. Leth Narciso, Miss Leth. Ms. Thea Lacaire, aminado ang Malacanang na pinagkakasya lang ng gobyerno ang budget para matulungan ang mga sektor na apektado ng mataas na presyo ng langis dulot ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ito ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro ang dahilan kaya ang mga pinaka-nangangailangan ng tulong ang direktang nabibigyan ng ayuda. Tugon ito ng palasyo nang matanong kung anong tulong ang pagkakaloob sa middle na kinakaltasan ng buwis para mapondohan ang mga tulong pinansyal para sa mahirap na pamilya. Ipinaliwanag ni Castro na binabalanse ng pamahalaan ang sitwasyon para maibsan ang epekto ng Middle East crisis sa bawat Pilipino. Inihalimbawa nito ang pagtulong sa sektor ng transportasyon para hindi na muna magtaas ng singil sa pasahe, bagay na pakikinabangan ng commuters. Ang mga delivery trucks naman anya ay nililibre sa toll para hindi tumaas ang presyo ng mabilihin para naman sa kapakanan ng lahat ng consumers. Pakinggan natin si Yusek Castro. Alam natin na lahat naman tayo ay nakakaranas ng epekto ng krisis sa Middle East. Pero tandaan po natin, ang budget ng gobyerno
binibigay, binabalanse sa mga dapat na mabigyan agad ng ayuda. Hindi problema kung napakarami siguro nating budget. Pero ang budget ngayon, talagang pinagkakasya ng gobyerno. Lahat ginagawa, especially doon sa mas nangangailangan ng tulong. Kanina ay inanunsyo ni Pangulong Marcos ang panibagong ayuda para sa mahihirap na pamilya at low-income families kasunod ng muling paghirit ng presyo ng langis. Si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, bilang daw po ng trial days, hindi pa tiyak na mababawasan sa pag-atras ng prosekusyon sa ilan nilang testigo. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, wala pang katiyakan na mababawasan ang bilang ng trial days ng impeachment trial kahit inatras na ng prosecution ng ilan nilang testigo sa Article 1 ng impeachment complaint. Ayon kay Attorney Reginald Tunggol na siyang spokesperson ng impeachment court, anumang araw na natipid sa Article 1 ay maaaring magamit sa pagpresenta sa iba pang testigo sa iba pang articles. Sabi ni Tunggol, diskarte ng prosecution at defense ang pagbabawas ng testigo dahil nangyayari din naman ito sa normal na pagdinig sa korte kapag sa paniwala ng isang panig na nailatag na nila na maayos ang kanilang argumento. Inanunsyo ng prosecution na si NBA Director Melvin Matibag ang kanilang huling testigo sa Article 1. Ito ang pagbabanta ni VP Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Susunod na article ay ang Article 1 tungkol sa mga anomalya o manong paggamit ni VP Sara sa kanyang confidential at intelligence funds. Una nito ay 62 trial days ang hiniling ng prosecution habang 30 days naman sa panig ng depensa. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Raymond. Samantala, House Prosecution Team ayaw nang abalahin si Pangulong BBM sa issue ng tax records. Ida tayo mong balitang yan, RH12, Milky Riganan. Manang Milky? Kaya at Lakay, Ray, hindi na abalahin pa ng prosecution si Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ang kay House Prosecutor Joel Chua, hanggat maaari ay ayaw na nilang istorbohin pa ang Pangulo sa dami ng kanyang ginagawa. Sabi ni Chua, i-explore nila ang ibang option para patunayan ang alegasyon ng questionableng yaman ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Scarpio. Sa ilalim kasi ng batas, kailangan ng authorization para sa release ng tax records ay magmumula sa Pangulo. Narito si House Prosecutor Joel Chua. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating Pangulo at kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin. Samantala, sa July 22, sisimula na ng House Prosecution Panel ang pagtalakay naman sa Article 1 o confidential funds. Ayon kay House Prosecution Private Lawyer, Attorney Lorna Kapunan, sa pagpresenta sa Article 1, tiyak na lalabas na naman ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, Milky Sequoia at iba pa. Pabirong sinabi pa ni Attorney Kapunan, marami na siyang nakaing ensaymada at mga cheese roll at baka daw tumaba na lahat ng mga miyembro ng prosecution pero hindi pa rin nahanap sina Mary Grace Piatos at mga kasamahan nito. Narito si Attorney Lorna Kapunan. Sa dami naman kinain kong ensimada at saka cheese rolls sa lahat ng Mary Grace outlets na yan, wala daw silang kilalang Mary Grace Piatos. So, tignan natin. Baka biglang lumabas. Pero, tama na yung ensimada at saka cheese rolls. Tumataba na kami dito sa prosecution. Wala talaga siya sa mga restaurant na yan. Sa dami naman kinain Nakakagutom naman yun. Tatanungin ko nga sana kung sila bang official caterer ng prosecution. Oo, mukhang hindi eh. Hindi ba? Pinasikat itong Mary Grace Piatos nung panahon ng Quadcom at pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Pero sa pagtalakay sa Article of Impeachment 1 sa Martes, ay tiyak daw na lalabas ang mga pangalang ito. Kaya sabi ni Atty. Kapunan, ay wala naman daw ito talaga sa mga listahan na verify na nila at ito ay nag-exist
sa pamagitan lamang daw ng mga ensaymada at cheese roll. Sige, salamat, Maring Mills. Pagka ganitong break time, tapos makakanig ka ensaymada tsaka cheese roll, parang gusto mong magkape. Sarap magkape Parang, na may parang ensamada. hindi naka-react agad si Thea, parang nagutom ka agad. Na ano ako dun, na-distract na agad Pumalamang sikmura namin. Oo, parang napalunok ka. Parang Oo, naglaway eh. Ensaymada and cheese roll. Oo. Correct. Magandang hapon sa inyong dalawa. Thank you. Siniguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, umano'y tila bantang contempt ni Senador Pia Cayetano, nakakatakot bilang testigo. Ganun. Ating alamin sa report, ito daw ay galing kay NBI Chief Matibag. Ating alamin sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakairing nakakatakot para kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag yung anyay tila banta ni Senator Judge Pia Cayetano na ipakontempt siya ng impeachment court. Ayon kay Matibag, hindi niya alam kung saan ang gagaling ang pahayag ni Cayetano na possibly contemptible yung kanyang aksyon. Ito'y matapos ang anunsyo ng direktor na iimbestigahan ng Bureau ang umano'y anomalya sa konstruksyon ng New Clark City Sports Complex para sa 2019 SEA Games. Iginiit ni Matibag na hindi naman pananakot o intimidasyon yung inilunsad niyang investigasyon. Unang-unaan niya, wala siyang ginagawang paglabag at hindi naman siyang akusado sa paglilitis kundi isang witness. Nagkahanda raw si Matibag na sagutin lahat ng itatanong sa kanya ng mga senator judge. Nanindigan ng NBI Director na mandato nilang silipin yung umano'y halos 10 bilyong piso na unliquidated fund ng sports complex matapos may lumutang na mga ebidensya o dokumento. Pakinggan natin sa NBI Director Attorney Melvin Matibag. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa depensa. Ano ibig sabihin mo nito? Ang atin pong ilalahad dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of great threat and inciting to sedition. Matatandaan na inorganisa ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee yung 2019 SEA Games na pinamunuan noon ni Senator Alan Peter Cayetano. Una nang tinawag ni Cayetano na marites ang akusasyon kasabay ng pag-question sa timing ng investigasyon. Ipinagtanggol din ni Senator Judge Pia Cayetano yung kanyang kapatid sa pagtatangka umano ng NBI na i-distract yung Senator Judges sa impeachment trial. Samantala, kinumpirma ni Matibag na hindi na siya tutuloy doon sa kanyang biyahe patungo sa Bangkok, Thailand sa July 21 hanggang 22 bilang dadalo nga siya sa araw ng Martes bilang testigo doon sa impeachment trial. At ang sinasabi ng direktor, magpapadala na lamang siya ng kanyang mga kinatawan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, counter-affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa kaso ng pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado natanggap na ng Ombudsman. I-detail mong balitang yan, RH5. Val Gonzalez. Val. Ms. Thea, kinumpirma ngayon ng Office of the Ombudsman na nakapagsumiti na ng kanyang counter-affidavit si Senador Alan Peter Cayetano. Ito ay may kinalaman sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1829 o Obstruction of Justice nang makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa habang nasa kustodiya ng Senado. Ayon sa Ombudsman, kahapon pa nila ito natanggap sa pamamagitan ng legal counsel ni Cayetano. Gayunpaman, hinihintay pa ng anti-graft body ang counter-affidavit ng mga correspondents ni Cayetano na sina Senador Robin Hood Padilla at dismissed Acting Senate Sergeant at Arms Police Major General Mau Aplasca. Matatandaan sa reklamo ng grupong Tindig Pilipinas sa kabila raw ng umiiral na arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bato ay pinayagan umano ni Cayetano, Padilla at Aplasca na makatakas ang senador at magtago sa kamay ng batas. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, case build-up sa reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla patuloy pa rin daw po ayon sa DOJ. Report mula kay RH9, Tina Nolasco. Miss Tina.
Lakay Ray, nagpapatuloy pa rin nga ang case build-up sa reklamo obstruction of justice na inihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senator Robin Padilla. Itong sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez kaugnay ng umunoy pagtulong ng senador para makaalis palabas ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa na may kasalukuyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Una nang sinabi ni DOJ Undersecretary Ian Norman Dato na sumailalim pa ang reklamo sa karagdagang investigasyon dahil hindi pa umano hinog ang mga ebidensya para mapatunayan na may naging sabwatan para makapuslit si De La Rosa. Matatandaan nitong Mayo lamang din ng kumpirmahin ng Justice Department na naghain ng reklamo ang PNP-CIDG laban kay Padilla at iba pang individual dahil sa umunoy pagtulong kay De La Rosa upang hindi maaresto. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manila Girl Tina. Samantala isang Korean national na wanted ng South Korea may fake identity at arestado ng BI sa Naiya, Pasay. Idetalye mo balitang yan, RH27, Noche Kakas. Noche! Miss Teya at Lakay Ray, inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang 52 anyos na Korean national na pinaghahanap ng Interpol dahil sa umunoy pagpapatakbo ng isang napakalaking illegal na sindikato ng online na gambling. Kinilala ng BIFSU ang pugante bilang si Chu Yong-gyun na kilala rin bilang si Chu Min na inaresto sa departure area ng NAIA Terminal 1 sa Pasay City sa pakikipagtulungan ng South Korea Authority at iba pang local enforcement agency. Ang pag-aresto ay nag-ugat matapos hutingin ang tulong ang South Korean government sa paghahanap ng kanilang pugante. Si Chu ay umano'y nagpapatakbo ng illegal na online gambling website sa Makati City simula pa noong January 2024. Nagpapataya sa mga domestic at international sporting events gaya ng pagproseso sa online deposit at nag-alok rin ng mga laro sa casino tulad ng baccarat. Pumasok si Chu sa Pilipinas noong 2019 gamit ang isang Cambodian passport sa pangalang Chu Min na kalaunan ay napag-alamang siya rin si Chu Yong-gyun na wanted ng South Korean government. RH27, Notikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Samantala naman, nasabat po ang tinatayang 22 milyong pisong halaga ng iligal na petroleum products sa Dinalupian, Bataan ngayong pong araw na ito. Una pong narestong dalawang suspect na nagbebenta nito kahit walang kaukulang permit mula sa Department of Energy o DOE. Nang magsagawa daw po ng inspeksyon, ang Police Office Regional 3 sa mga fuel tanker at storage containers, dito na nahuli ang 6 pang suspect. Samantala na aresto na 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter sa Negros Oriental. Ayon sa Philippine National Police, kabilang sa mga naaresto ay ang gunman na si alias MO, 26 na taong gulang, alias JF na sinasabing gumawa ng kahalayan sa live-in partner ng biktima at ang lookout na si alias CD. Si Carpenter ay pinatay habang nanonood ng TV sa loob ng kanilang bahay sa barangay Adjong, Sibulan. Ang biktima ay kilala sa kanyang research sa coral reefs at marine biodiversity na malaki ang naging ambag sa kaso tungkol sa 2016 arbitral ruling on the West Philippine Sea. Sa ating break time global, pagsarado po sa mga oil shipping routes sa Strait of Hormuz, hinigpitan ng Iran na US nagkasanang panibagong pag-atake. Report mula kay James Galangay. James. Balita mula sa Iran. Matapos sa muling pag-atake ng US sa Tehran, nagbabalang Iranian forces na lalo pa nilang hihigpitan ang pagsasara ng mga mahalagang trading routes sa rehiyon, kabilang ang mga rutang dinaraanan ng mga oil at gas commercial shipments. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, ito'y kung magpapatuloy ang acts of aggression na ginagawa ng Estados Unidos. Matatandang gumamit ang US ng 90-minute wave nitong Miyerkules para targetin ang coastal defense at cruise missile storage ng Iran sa Greater Thad Island.
Habang nagbabala naman si US President Donald Trump na pasasabugin din nito ang mga tulay, power plant at iba pang energy infrastructure sa susunod na linggo, maliban na lamang kung papayag ang Iran na ipagpatuloy ang negosasyon. Ito si James Galangin ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para naman sa ating break time sports, Lionel Messi pinangunahan ng Argentina sa comeback kontra England. Haharapin ng Spain sa World Cup Finals. I-detalye mo balitang yan, Millie Borja. Pinangunahan ni Lionel Messi ang pagbangon ng Argentina upang talunin ng England with 2-1 final score sa semifinals at makapasok sa 2026 FIFA World Cup Finals. Nakabawi ang defending champions matapos mahuli sa score at makapagtala ng 2 goal sa huling bahagi ng laban upang mapanatili ang pag-asa sa back-to-back World Cup titles. Nanguna ang England sa 55th minute matapos ma-score ni Anthony Gordon ang cross ni Morgan Rogers. Tumugon ng Argentina sa 88th minute nang maisalpak ni Enzo Fernandez ang equalizer mula sa pasa ni Messi. Sa added time, muling naging susi si Messi matapos magbigay ng setup na naipasok ni Lautaro Martinez sa 92nd minute para sa game-winning goal. Makakaharap ng Argentina ang Spain sa World Cup Final matapos talunin ng European champions ang France with 2-0 final score sa hiwalay na semifinals match. Ang laban ay magiging muling pagharap ni Messi laban sa bansang kanyang pinagdaroan sa halos buong karera nito sa Barcelona. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunang break time. Muli po, happy birthday kay Lakay Deo Macalma. Lakay Mayor, happy birthday, enjoy your day. Yes, at nakasama niyo po, ako po si Thea Petro Carpuz. At Dre Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na po ang balansyano pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Pilipinas, ang oras, 5:08. This time check is brought to you by